Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Dobling paggalang din sa ating kagalang-galang na Evangelista Willie Estrada Almeida, sa mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa kanilang mga anak, mga apo, sa mga manggagawa, sa bawat outreach, sa mga awit, at sa mga bisita kung mayroon man, maging sa mga nanunood sa kanilang mga tahanan. Isang pinagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Mga minamahal, ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Sa kabutihan niya sa aming buhay, simula nung kami po ay maglingkod sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Ang karamdaman po ng aking beloved wife na naging kapamaraanan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay napakalaking bagay upang kami po ay makarating sa kanyang tunay na gawain, at hindi lang basta makarating, ay higit sa lahat patuloy na maglilingkod sa kanyang banal na paanan hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa mga karamdaman ng aking beloved wife na kanyang pinagaling, mga minamahal. Sa simpleng karamdaman lang na napakaraming mga pagamutan na aming napuntahan, maging sa mga albularyo, napakarami, mga minamahal, hindi ko maisa-isa kung saan-saan lugar ang mga yon. Mga minamahal, hanggang sa umabot po yung point na siya po ay isinalang sa dako po ng bagyo sa kapamaraanan ng hospital na electric shock, yung ang tawag nila. Kinuryente siya sa kanyang ulo, mga minamahal. Subalit nandyan po yung resulta na talagang walang pagbabago. Hanggang sa dumating yung time na sinabihan po ako ng doktor na wala na kaming alam na proseso na gagawin pa sa yung pasyente. Makabubuting iuwi mo na lang at bibigyan na lang kita ng reseta. Mga minamahal, napakaraming gamot na dala-dala ko pagbaba namin mula sa bagyo. Subalit nandyan po yung time na yun na po pala yung kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Awik lang ang lumipas, mga ilang linggo lang lumipas, nandyan po na talagang natagpuan namin ang kanyang banal na gawain sa dako po ng barangay Sipulo, Baknutan. Kung hindi po ako magkamali, mga minamahal, nandyan po yung July 1994, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, nandyan po na nagpatuloy ang aking beloved wife, kasama niya ang aking beloved nanay noon, dahil sa akin sarili, hindi ko magawang samahan siya sa kanyang pagdalo dahil sa dami ng mga trabaho, mga alaga, mga minamahal. Subalit na dyan po yung talagang tahimik lang ako kapag dumarating siya galing gawain, mga minamahal. Nandyan na hindi po ako nagtatanong, subalit nandyan po na nagkukwento, mga minamahal. Sa nakita ko na Louis. And praise the Lord. Sa time na yun, mga minamahal, abang nagkukwento siya, unti-unti yung nakikita kong pagbabago, bumabalik yung kanyang dating siya nung hindi pa siya nagkasakit. Samantalang nung magsimula siyang dumalo, sa side effect po ng gamot, parang hindi ko na inaasahan na babalik pa siya sa normal. Dahil parang isa na siyang robot, mga minamahal, kung magsalita, kung kumilos. Nandyan po na talagang lit na po yung kanyang utak noon, mga minamahal, maging sa pananalita. Hanggang sa dumating po yung time na nakita ko yung ginagawa niya sa aming bahay na nagpupuri tuwing umaga, mga minamahal, bandang 2:00 ng madaling araw, nagpupuri siya hanggang sa dumating yung time na talagang
gradual na po siya na talagang pinagaling na po siya ng mahal na Panginoon sa kanyang karamdaman. Alam po niyo mga minamahal, sa karamdaman niyang insomnia, kung ating bibigkasin, parang napakasimple lang. Subalit sa kanyang sitwasyon nung time na yon, umabot po sa time na talagang nawala po siya sa kanyang sariling pag-iisip. Sa halos ilang buwan na wala po siyang tulog araw at gabi, mga minamahal. Walang normal na pagkain dahil hindi nga siya kumakain, mga minamahal. Yun po yung naging sitwasyon niya nung time na yon, by 1994, mga minamahal. Nandyan po yung hirap ng mabuhay namin, mga minamahal. Dahil dati nang mahirap, lalo pang humirap, mga minamahal, dahil walang hanap buhay, walang regular na pagkakakitaan, mga minamahal. Subalit sa time na yun, na unti-unti nang talagang masasabi kong ang gawain ay talagang hallelujah. Sa ngayon, lagi ko pa rin sinasabi na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay isang napakalaking pagpapala sa bawat lumalapit sa Diyos. Hallelujah. Alam po niyo mga minamahal, sa time na yun, sa tuwing aakyat sila ng bagyo, kaya may pamasahe ka ula, makakaakyat ka. Kahit linggo-linggo yan, mga minamahal. Sa dami ng mga kapatiran noon, mga minamahal, kayang bayaran ng charge nung time na yun, mga minamahal. Kaya sumasabi ko na talagang pagpapala ang pagkakilala mo sa Jesus Miracle Crusade. Dahil masasabi ko yun, mga minamahal, bakit? Kung time na yun na talagang sarili mo pamasahe mo, siguro hindi po gumaling ang aking mahal na asawa. Siguro hindi siya nakadalo ng regular sa time na yun dahil wala nga kaming pamasahe para sa kanya, mga minamahal. So masasabi kong napakalaking pagpapala dahil sa time na yun, talagang libre. Kahit sa Maynila, libre yung pamasahe, mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung time na ako man din po ay, bagamat wala akong interest na dumalaw sa ganitong gawain, mga minamahal, nandyan po na talagang nagkaroon ako ng interest na makinig o kaya mag-observe lang, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung time, bagamat sinasabi ko sa sarili ko na 3 bisis lang sapat na yun, titigil din ako, sabi ko. Subalit hindi na ako pinatigil ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Patuloy at patuloy akong dumalaw hanggang sa kusa akong humingi ng assist para magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung time na yun, mga minamahal, napakalaking pagpapala sa akin dahil lahat ng aking mga bisyo ay talagang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa patuloy naming paglilingkod, mga minamahal, napakaraming mga pagsubok, napakaraming pagpapala. Subalit sa tuwing may pagsubok, kapag hindi ka tumigil, hindi ka atras, nandyan po, ipagkakalob ng mahal na Panginoon, ang mga pagsubok na yan ay yung mapagtatagumpayan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, nung nagkrusada po tayo sa dako ng Barrientos, mga minamahal, Magallanes, mga minamahal. Nandyan po na talagang nagkaroon po ako ng matinding karamdaman dahil yung pangalawang araw ko po na dumalo sa krusada na yun, mga minamahal, kinagabihan na nandyan po na talagang nag-iba na po yung sitwasyon ng aking kalusugan, mga minamahal. Nandyan na po na talagang hindi na po ako makaihi, mga minamahal. Kahit anong pilit ang gawin ko, hindi na po lalabas yung aking urine, mga minamahal. Nandyan na nahirapan ako, mga minamahal. Kapag pinipilit ko, nandyan po yung 3 patak lang, parang bleed po yung lumalabas sa pakiramdam ko. Nandyan na nakasandal po ako sa pader, nanginginig sa hirap at sakit na nararamdaman ko sa time na yun, mga minamahal. Subalit nandyan po, mga minamahal, ang ginawa namin ng aking beloved wife, yung sa tuwing madaling araw, nandyan po yung pagpupuri namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po ako tuloy-tuloy na nakadalo sa 5 krusada na yon, mga minamahal, subalit ang aking mahal na asawa ay patuloy na dumadalo. Nandyan po na talagang sinisikap niyang madaluhan lahat yung araw ng krusada, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung time na talagang ganun po yung talagang tuwing umaga, ginagawa namin pagpupuri, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah. Sa tuwing nagpupuri kami ng aking beloved wife,
ang laging laman ng isip ko yung mga hallelujah, mabubuting ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Nung umabot na po ng almost 2 weeks, yung nararamdaman kong yun, mga minamahal, napakahirap. Yung almost 2 weeks na patak-patak lang yung pag-ihi mo, bagamat napakarami yung iniinom mong tubig, mga minamahal. Nandyan po yung isang umaga, nandyan po na talagang naramdaman ko na talagang lumuwag po yung aking pag-ihi hanggang sa tuloy-tuloy na po. Dahil ang kulay po ng aking ihi noon sa time na yun, mga minamahal, talagang almost kasing kulay na po ng Royal True Orange, mga minamahal. Nandyan po na talagang hirap na hirap ako. Yung mga kasamahan ko sa trabaho sa time na yun, ganun man ang sitwasyon ko, nagtatrabaho pa rin ako sa construction sa time na yun, mga minamahal. Dahil mayroon po kaming natanggap na trabaho. Nandyan po na ang sabi nila sa akin, baka sabi ng mga kasamahan ko, baka may tulo ka na, sabi nila, tumawa lang ako dahil nandyan po na talagang alam ko na hindi papahintulutan ng mahal na Panginoon sa akin ang ganong sitwasyon dahil alam ko na talagang hindi ako pababayaan ng mahal na Panginoon. Hanggang sa dumating yung time, nagtanong sila kung ano yung tinitik ko na antibiotic, kung ano yung iniinom ko na gamot. Nandyan po na talagang sinabi ko lang na wala. Ang ginagawa ko lang yung maraming tubig, uminom ng tubig na marami. Sabi ko sa kanila, nandyan po na ngumiti lang sila, mga minamahal. Subalit sa time na yun, nandyan po na alam ko, bumubulong lang ako sa aking sarili. Alam ko hindi ako pababayaan ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Nung time na yun na talagang gumaling na po yung aking sitwasyon na yun, sinabi ko sa kanila, nandyan talagang hindi sila nakaimik, mga minamahal. Nandyan po na talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Nung nakaraang Lunes, nandyan po na, nitong Lunes lang na nakaraan, nandyan po na sumama po ang aking beloved wife sa bukid. Dahil yung una po naming pananim ay talagang tinubuan na po ng mga damo, mga minamahal. Nandyan po na nilinisan namin, bagamat hindi pa tapos yung aming pagtatanim, mga minamahal. Nandyan po na pag-uwi namin sa bahay, nandyan na bagsak na po yung aking mahal na asawa. Nagkasakit na karakadaka hanggang sa dumating ng kinaumagan ng Martes, hindi na siya bumangon maghapon, mga minamahal. Nandyan po na iniisip ko dahil nitong Friday, nung Friday lang, nakaraang Friday, mayroon pa kaming gagawin sa bukid, mga minamahal. Paano na to? Hindi ko kayang suluhin iyon, sabi ko. Subalit nandyan po na talagang pinipilit ko pa rin na magpuri, bagamat hirap yung aking physical na katawan sa pagod. Nandun po yung ginagawa ko na talagang binubulay-bulay ko sa aking puso't isipan yung mga mabubuting gawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Yung pagbabago na aking bisyo, yung pagbabago ng aking buhay noon na wala akong hanap buhay. Halos hindi ako makahawak ng pira, mga minamahal, sa time na yun, mga minamahal. Subalit sa ngayon, napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa dumating ng Miyerkules ng hapon, nandyan kinausap ko po ang aking beloved wife. O ano, sabi ko sa kanya, kaya mo pa ba? Sa kabagan siguro, kaya ko rin hanggang maghapon, sabi niya. Alam po niya, mga minamahal, dumalaw po kami ng overnight. Nandyan po yung sobrang pagod namin sa maghapon, mga minamahal. Ganun po yung sitwasyon ng aming trabaho. Mag-overnight kami, pagod. Nandyan kinabukasan, may trabaho na naman. Hindi kami natutulog kinaumagahan, mga minamahal. Subalit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nandyan po yung kalakasang physical na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw. Hallelujah. Sa mga pagpapalang pinansyal, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, kung may mag-aabot sa inyo ng 1,000 na kahit minsan, kahit isang patak ng pawis mo, hindi nangyari sa iyo yun dahil hindi ka pinagpawisan. How much more kung 5,000 yung iaabot sa iyo, mga minamahal? How much more kung 10 times na 5,000? How much more kung higit pa sa halagang yun, mga minamahal? Hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos? Hindi mo masasawing napakabuti ang Diyos na hindi man literal na inabot sa iyo ng mahal na Panginoon, na hawakan mo ang halagang pinansyal na yun, mga minamahal, na hindi ka nagtrabaho. Pasasalamatan ko ang Diyos habang buhay sa mga mabubuting bagay na ginagawa niya sa akin, maging sa mga pagsubok. Hallelujah. Mga minamahal,
Hallelujah. Hallelujah. Lagi kong sinasabi sa aking pamilya na lagi tayong manalangin sa mahal na Panginoon sa tuwing may pupuntahan tayo, sa tuwing may sisimulan tayong trabaho, lahat ng bagay na ikikilos natin, ilagak muna natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po mga minamahal, tunay na pakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na natapos kami ng pagtatanim na wala akong gaanong nararamdaman na hindi maganda sa aking physical na katawan. Nung time na yun na nandyan po yung pag-uulan, mga minamahal, lumubog po sa baha yung aking mga punla, mga minamahal. 40 kilos po yun, mga minamahal. Almost 1 hectare po yung matataniman noon, mga minamahal. Nandyan po na buong akala ko, mga minamahal, masisira yon, mga minamahal. Subalit nandyan po na yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Ang punla ko po yun pala ay talagang pakikinabangan ng ibang tao dahil ipinamigay ko lang para makatulong ako sa mga nasiraan, mga minamahal. Akala ko isa ako sa mga masisiraan, subalit yun pala hindi katulad ng mga sanlibutan na talagang wala ng paraan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para sa kanila, mga minamahal. Napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang bagay lang na masasabi ko, napakalaking bagay sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, yung araw-araw nating pagpupuri. Hallelujah. Amen. Naranasan ko sa aming buhay bilang sa aking pamilya, ng aking beloved wife, nandyan po na talagang, hallelujah, hallelujah. Yung halos hindi namin kayang bumangon sa umaga sa pagod ng aming physical na katawan, sa sakit ng mga kasukasuhan, mga muscle, nandyan po. Halos hindi namin kayang bumangon, subalit nandyan po na sinisikap naming magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil ang sabi ng aking beloved wife, once na natigil tayo sa pagpupuri, hindi natin alam kung kaya pa natin ibalik ito kung walang habag ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Once na natigil tayo sa pagpupuri, sabi niya, wala tayong lakas sa araw-araw, walang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga araw na lilipas sa ating buhay, sabi niya, kung hindi araw ng gawain, ang pagpupuri, ito yung pinakapagkain ng ating kaluluwa. Sabi ng aking mahal na asawa, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung paano ang ating physical na katawan, mga minamahal, na kailangan ng pagkain, kailangan ng tubig, masigit ang ating kaluluwa, mga minamahal. Sa isang oras lang, mga minamahal, o kahit 30 minutes lang, pag naramdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon, lalabas ako ng bukid, bababa ako ng bukid, nandyan, ramdam ko sa aking sarili masigla, ramdam ko sa aking sarili parang, hallelujah. Nandiyan lang ang mahal na Panginoon, mga bagay-bagay na hindi ko kayang gawin, mga minamahal. Patuloy na pinagkakaloob ngayon ng mahal na Panginoon dahil minsan nagpa-ECG po ako, mga minamahal. Ang sabi nung nag-ECG sa akin, ang sabi niya, sir, ang normal na tibok ng ating puso sa edad mo yan, dapat sana 84, 83 to 84. Bakit sa'yo, sir, 43 lang? Sabi niya sa akin, tapos napakahina pa yung tibok ng iyong puso. Doon po ako parang nakaramdam ako ng hindi maganda nung sinabi niya sa akin yun, mga minamahal. Pinakiramdaman ko yung aking sarili, nandyan po na kapag ipinapatong ko po yung aking palad sa aking dibdib, totoo nga, hindi ko ramdam yung tibok ng aking puso. Kapag gumigilid lang ako ng paghiga sa kaliwa, doon ko lang mararamdaman. Subalit nandyan ang sinasabi ko sa mahal na Panginoon, kung ano man yung sitwasyon ng puso ko ngayon, sabi ko, bakit nakakayanan ko pa yun magtrabaho? Bakit yung mga ginagawa ko dati ay nagagawa ko pa rin? Bakit hindi ako nakakaramdam ng yung parang hindi normal sa aking sarili? Nandyan po na talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nung nag-ECG sa akin, mga minamahal,
magpa-check up ka, ipaano mo yung dugo mo, kung mga blood laboratory, yun ang sabi niya. Ang sabi ko naman, hindi ko sinunod po yung sinabi niya. Alam po niyo mga minamahal, sabi ng doktor nitong nakaraang summer lang, nagpa-ECG ulit ako dahil mayroong dental mission sa eskwelahan doon po sa tapat namin. Nandiyan po na libre po yon mga minamahal. Nagkarakada nagpunta ako, mga minamahal, nandiyan po na ganun pa rin yung sitwasyon ng aking ECG, mga minamahal. Subalit nandiyan po nung sabi ng doktor, okay naman, normal yung tibok ng puso mo, kaya lang yung sipa ng puso mo, okay lang yon dahil sa edad mo na yan. Ang ano lang, yung babagal lang, sabi niya. Subalit nandyan po na talagang pinagpipray ko pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na hindi po ako pabayaan ng ating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Nandyan po na talagang nakikita ko yung sarili ko mga minamahal kapag pagod ako sa trabaho na dumadalaw, halos hindi ko kayang sa ating joyful song, halos hindi ko kayang tumayo. Subalit nandyan po na pinagsisikapan kong tumayo dahil nandyan po na talagang mas gusto kong nagpupuri na nakatayo sa joyful song, maging sa solemn song, mga minamahal. Nandyan po na talagang napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na natatapos ko yung pagpupuri na nakakayanan kong tumayo, mga minamahal, sa sobrang pagod ng aking physical na katawan. Mga minamahal, nandyan po na talagang wala akong masabi sa ating pinakamamahal na Panginoon, kundi isa siyang Diyos na mabuti at mabait. Isa siyang, hallelujah, Diyos na walang katulad, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Praise